Hello, this video. Hello, peace be with you. The name our Lord Jesus Christ. Morning po. Our topic for today, prove the Holy Scripture, the life and the light and the death. They're in the hands of our Lord Jesus Christ. They're the hands of Jesus Christ. In Him in life and the light and the death. Ayun po. Prove from the Holy Scripture. The hands of our Lord Jesus Christ. In Him in life and light and the death. Ayun po. O napatutunayan po sa banal na kasulatan na sa Panginoong Yesus po yung buhay, ilaw at kamatayan. Ayun po, napatutunayan po sa Holy Scripture na sa Panginoong Yesus yung buhay, ilaw at kamatayan. Ganun po. In Him, in light, and the light and the death, there in the our Lord Jesus Christ, the power our Lord Jesus Christ. Yun po, nasa Kanya po yung buhay, ilaw at kamatayan, gano'n, nasa Panginoong Yesus po. Kaya bulaan po yung ang Jesus tao. Ganun po, bulaan po yun. Yung ang Jesus mo, tao sa likas na kalagayan, mabula ang mangaral po yun. Yung Jesus tao. Ganun po, mabulaan po yun. Because the life and the light and the death, they're in the hands of our Lord Jesus Christ, the power, under the power of our Lord, the life, the light, and the death. Yun po, nasa Kanya po talaga yung buhay, ilaw at kamatayan, nasa Panginoong Yesus po. Under the power our Lord Jesus. Kaya kung ang Jesus mo tao sa likas na kalagayan, mga bulaang sekta po yun. Wala po dun yung tunay na spirit ng Diyos. No dare the spirit of our God. The natures our Lord is pure man. No, nothing there. The Spirit of God. False prophet, they're the sect. Our Lord Jesus is man. False prophet there. Ganun po. Mga bulang propeta po yun. Yung ang Jesus, tao sa likas na kalagayan. Kasi nasa Panginoong Jesus po yung ilaw, buhay at kamatayan. According the Holy Scripture. Nasa Kanya po yun eh. Yung buhay at ilaw at kamatayan ng tao. Ganun po. Nasa Kanya. Pag iniwan ka na ng Panginoong Yesus, para ka ng parang yung tao, yung buhay na patay. Kaya sabi ng banal na kasulatan, datapat ang nagpapakabuyo sa kalayawan na bagamat siya'y buhay, ay patay, di ba? Sabi ng banal na kasulatan. Ganun po, pagka yung sumuway ka sa utos ng Diyos, hindi ka sumusunod. Sabi sa banal na kasulatan siya bagamat siya'y buhay ay patay. Ganun po. Kasi nasa Panginoong Hesus po talaga yung buhay, ilaw at kamatayan nasa Panginoong Hesus. Ganun po. Ito po yung unang Israel. Sumuway sila sa utos ng Diyos Kaya sabi nila rito, para silang patay kasi hindi nga sila sumunod. Kasi nasa Panginoong Hesus talaga yung buhay, ilaw at kamatayan
Diyos talaga yung ating Panginoong Yesus according the Holy Scripture. Saka nasa ilalim ng Panginoong Yesus yung kapangyarihan ng langit at lupa. Nasa ilalim ng kapangyarihan niya lahat yan. Pinailalim ng Amang lahat ng mga bagay sa Kanya, sa Kanyang kapangyarihan. Ganoon, talagang nasa Panginoong Yesus po talaga yung buhay, ilaw at kamatayan, ganoon. Ito, nung sumuhay sila, para silang patay, sabi nila rito. Ito po sa may Isaias dito. Isaias 59:2, tapos 7 patuloy. Kundi pinaghiwalay ng iyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos. At ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. Ayun, pag iniwan ka na kasi ng Diyos ng Panginoong Yesus, para ka ng patay nun, buhay na patay ka, ganun, yung pagkainiwan ka na ng Panginoong Yesus, ng Diyos. Kasi nung iniwan sila ng Diyos nung nakaraan yung mga unang Israel, wala sa kanila yung Diyos noon. Sabi doon, patuloy ko po. Tinatakbo ng kanilang mga paang kasamaan at sila'y nagmamandaling magbubo ng walang salang dugo. Ang kanilang pag-iisip ay mga pag-iisip ng kasamaan. Kawakasan at kagibaan ay nasa kanilang mga landas. Ang daan ng kapayapaan ay hindi nila nalalaman at walang katulan sa kanilang mga lakad. Sila'y nagsigawa para sa kanila ng mga likong landas. Sino mang lumalakad doon ay hindi nakakaalam ng kapayapaan. Kaya't ang katulan ay malayo sa amin o umaabot man sa amin ang katwiran. Kami nagsisihanap ng liwanag, ngunit narito, kadiliman ng kaliwanagan. Pag gumagawa ka ng masama, nasa kadiliman ka na nun yung sumusuway ka sa utos ng Diyos. Ngunit nagsisilakad kami sa kadiliman. Kami nagsisikapas sa bakod na parang bulag. Buhay sila rito pero parang bulag sila. Kami nagsisikapa na gaya nila na walang mata. Kami nangatitisod sa katanghaliang tapat na gaya sa gabi. Sa gitna ng malakas, kami parang mga patay. Parang patay na yung tao Yung pagka yung sumuway sila sa utos ng Diyos, yung gumagawa ng kasamaan. Ganun po. Kaya gaya ng Israel, nung una lumayo yung Diyos sa kanila, parang patay na yung tao dun. Kaya sabi, di ba, ang nagpapakabuyo sa kalayawan, nagbagamat siya'y buhay, ay patay. Ganun, pag sumusuway sa utos ng Diyos, wala yung ilaw sa kanya, iniiwan ng Panginoong Yesus yun. Iniiwan ng Diyos. Yung Panginoong Yesus yung ilaw, siya po sa mga bawat tao, sa pumaparito, sa bawat tao sa sanlibutan. Ayun, pagka yung sumusuway kasi ang tao, lumalayo yung Diyos sa kanila gaya ng unang Israel, di ba? Ganon. Gaya rito, lumayo yung Diyos sa kanila kasi hindi sila sumunod. Dito po sa 32 ng Exodo. Sa 32 Exodo 7:9, lumayo yung Diyos sa kanila kasi nga, hindi sila nagsitalima sa utos ng Diyos Kaya pagka nilayuan ka na ng Diyos, parang buhay na patay ka na nun kung kayong hindi ka sumusunod. Kaya nga sabi rin sa Roma, di ba, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ayun, pag sumusuway kang sadya, yung alam mo na yung utos, kasi sila dito, alam na, kaya lumayo na yung Diyos sa kanila. Parang patay na buhay sila, di ba sabi sa Isaias. Gaya naman din sinabi sa unang Timoteo, na bagamat kay buhay, patay, di ba? Ito, lumayo yung Diyos sa kanila. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Kasi tinuruan na sila ng Diyos dito, lumayo sa kanila. At dito po sa may Exodo 32:7. At sinabi ng Panginoon kay Moses, yumaon ka, bumaba ka, sapagkat ang iyong bayan na iyong sinampa mula sa Ehipto ay nagsisama. Pag nagpapakasama ka, lumalayo na yung Panginoon sa'yo. Sila'y humiwalay ng madali sa daan na aking inuutos sa kanila. Sila'y gumawa
ng isang guyang binubo at kanilang sinamba at kanilang hinahinan at kanilang sinabi, ang mga ito ay iyong mga Diyos o Israel na nagsampa sa iyo mula sa lupain ng Ehipto. Yun, lumalayo yung Diyos. Pagka yung sumusuway sa utos ng Diyos, yung alam mo ng utos, lumalayo. Kaya para pag sinuway mo yung utos ng Diyos para sa kanya ano yun, patay na buhay na yun, yung mga ganun. Kaya sabi, yung mga nakakaalam na ng utos yun. Kaya di ba sabi, bagamat siya'y buhay, patay, o ganun. Basta sumusuway sa utos ng Diyos, yung alam na yung utos. Lumalayo po yung Diyos doon. Binibigay na ng Diyos sa diablo yung mga sumusuway sa kanyang utos. Yung mga nakakaalam na ng utos, o binibigay niya sa diablo po yun. Ganun po. Dito po sa sa may bilang. Ito po sa bilang 14. Lumayo yung Diyos sa kanila rito. Ganun po, pag sumusuway yung tao sa Diyos, lumalayo yung Diyos sa kanila, nabibilang silang parang patay. Ganun po, ito po sa 39. Para sa Diyos, parang patay na yun. Pag yung alam mo na yung utos mismo, nawawala na yung ilaw sa kanya, yung binibigay na ilaw ng Diyos. Yung kumbaga yung kasamaan, lalakad ka na sa kasamaan nun. Pag ayaw mo yung utos ng Diyos, magiging blind ka. Kagaya sinabi, hindi mo mahanap yung katotohanan. Gaya sabi sa Isaiah, di ba? Sila yung naghahanap ng katulad, ngunit liwanag ng kadiliman. Di ba sabi doon sa Isaiah na binasa ko sa inyo. Ganon, lumalayo kasi yung Diyos sa tao. Pagka yung sumusuway siya. Kasi siya yung ilaw talaga, yung Panginoong Yesus. Siya rin yung buhay, siya rin may hawak ng kamatayan, yung Panginoong Yesus. Ito po sabi ko dito sa bilang 14, 39, lumalayo yung Diyos sa mga taong alam na yung utos Tapos gumagawa pa ng kasamaan, lumalayo na yung buhay sa kanya, saka yung ilaw, o ganun. Kaya pagka sabi ron, siya'y buhay na patay, di ba? Sabi sa Timoteo. Ito po, basahin ko sa inyo dito sa bilang 14:39. At sinaysay ni Moises ang mga salitang ito sa lahat ng mga anak ni Israel. At ang bayan ay tumagkoy na mainam, at sila'y bumangong maaga sa kinumagahan. At umakyat sila sa taluktok ng bundok na sinasabi, narito kami, at kami aakyat sa dakong pinangako ng Panginoon. Sapagkat kami ay nagkasala, at sinabi ni Moises, bakit sinalangsang ninyo ngayon ang utos ng Panginoon? Sa bagay ay hindi ninyo ay kasusulong. Huwag kayong umakyat, sapagkat ang Panginoon ay wala sa gitna ninyo. Ayun nawawala yung Diyos sa tao. Yung gabay ng Diyos nawawala. Pag sumusuway ka na, yung alam mo na yung utos, tapos sinuway mo, nawawala na yung ilaw sa'yo Kumbaga pag nawala yung ilaw sa'yo, binibigay ng Diyos na Espiritu, ginagabayan kayo, nawawala na yung Diyos sa kanya, umaalis na yung Diyos dun sa tao na nakakaalam na ng utos, sumusuway pa, lumalayo na yung Diyos sa tao, ganun. O basahin ko sa inyo muli rito. Sa 14 ng bilang 42, huwag kayong umakyat sapagkat ang Panginoon ay wala sa gitna ninyo upang huwag kayong masaktan sa harap ng inyong mga kaaway. Yun. Espiritu na ng kapangyarihan ng hangin yun. Yung diablo na po yung naghahari doon sa mga sumusuway sa utos ng Diyos. Hindi na po yung Panginoong Yesus. Ganun po, pag sumusuway yung alam na yung utos. Yung alam na, hindi na yung Diyos ang namamagitan sa kanya, yung espiritu ng diablo. Pero yung Diyos din na nagpapadala doon, yung mga masasamang espiritu. Inuutosan ng Panginoong Yesus. Ganun po, ito, espiritu ng kapangyarihan ng hangin doon yung gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sa may Efeso 2:2, na inyong nilakaran noong una, ayon sa lakad ng sanlibutang ito,
Ayon sa pangulo ng kapangyarihan ng hangin, ng espiritu, na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. O yun, si Satanas na po yung gumagawa dun sa mga anak ng pagsuway, yung nakakaalam na talaga ng utos. Ganun po. Ibinibigay ng Diyos sa diablo yung mga suwail, binibigay na ng Diyos doon. Pero nasa Panginoon pa rin Jesus yung ilaw, buhay at kamatayan nasa Kanya talaga. Kasi talagang Diyos yung ating Panginoong Jesus eh. Binibigay niya lang sa mga masasama. Sa diablo, yung mga sumusuway sa Kanya. O gaya rito si Samuel, si Saul sa may sulat ni Samuel, lumayo na yung Diyos sa kanya. Ganon, lumayo na rin yung Diyos sa kanya. Kasi sumuway siya sa utos ng Diyos eh. Ito po sa Samuel. Sinuway ni Saul yung utos ng Diyos. Kaya yung Diyos lumayo na kay Saul kasi sinuway niya yung utos ng Diyos. Ganon po, pagka sinusuway mo yung utos ng Diyos, para kang buhay na patay noon eh. Di ba sabi, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. O, ganun po. Pero yung sa mga nakakaalam na ng utos yun, hindi mo pa alam yung utos. Ganun po. Ito sabi ng Panginoong Diyos dito. Dito sa aklat ni Samuel, lumayo na rin yung Diyos kay Saul dito eh. Kasi sumuway siya sa utos ng Diyos eh. Ito po sa may Samuel 15:22. At sinabi ni Samuel, nagtataglay kaya ang Panginoon ang napakadakilang pagkatuwa sa sandog na susunugin at sa mga hain gaya ng pagsunod sa tinig ng Panginoon. Narito, ang pagsunod ay maigi kaysa hain at ang pagdinig kaysa taba ng mga tupang lalaki sapagkat ang paghimagsik gaya ng kasalanang panghula at ang katigasan ng ulo ay gaya ng pagsamba sa Diyos-Diyosan at sa mga terap. Sapagkat dahil sa iyong itinakwilang salita ng Panginoon ay kanya namang itinakwil ka upang wag ka nang maging hari. Ayun, tinakwil na si Saul eh. Hindi kasi sumuway siya. Ganon po yung Diyos pagka yung alam mo na yung utos tapos sinuway mo. Maalis siya sa taong suwail, maalis na yung Diyos dun. Yung espiritu na ng kapangyarihan ng hangin ang gumagawa dun. Yung Panginoong Yesus po yun. Panginoong Yesus po yung ganon. Lalagyan ka na ng silo ng diablo. Ganon, sisiluin ka na ng diablo. Pagkasumuwi ka sa utos ng Diyos. Lalagyan ka na ng mga silo para wag kang maligtas. Ganun po, di ba? Sabi sa banal na kasulatan, inaalis yung nakasik sa puso para wag silang sumampalataya at maligtas. Yung ginagawa ng diablo. Bubuyo ka na ng diablo sa mga kasalanan, kasamaan. Tataliyan ka na ng mga kasalanan ng diablo para wag kang maligtas. Ganun po, kaya yung mga taong nakakaalam ng utos na yan, sa mga nakakaalam na ng utos, yung sumusuway pa. Kasi yung Diyos na nga yung ilaw eh. Yung ilaw na Diyos doon, yung Panginoong Yesus, yung kanyang utos, yun po yung ilaw. Kaya nga sabi nga, ang utos ay tanglaw, ang kautusan ay liwanag, at ang masaway na turo ay daan ng buhay, di ba, sa Kawikaan 6:23. O gano'n, pag sumusuway ang utos, nawawala na yung liwanag, may ilaw mo. Kailangan nandun ka sa ilaw, sa utos ng Panginoon. Yun po yung ilaw, yung Panginoong Yesus. Our Lord Jesus Christ is in Him in life and the light and the death. Yun, nasa Kanya yung buhay, ilaw at kamatayan, nasa Panginoong Yesus. O walang taong ganun, wala pong taong makakagawa nun. Nasa iyo yung buhay, tapos yung ilaw ng tao at saka yung kamatayan sa Panginoong Yesus din eh. Kaya bulaan yung Yesus tao, yung purong tao. Kasi yung tao wala pong magagawa na yun.
Yung spirito niya, bumabalik na sa Diyos. Kinukulong na. Kaya kung ang Jesus yung, ang aral niya Jesus tao, mga bulaan po yun. Ganun po. Ayun, no, pagka sumusuway sa utos ng Diyos, no, yung tao lumalakad na sa dilim nun, wala na yung buhay sa kanya. Oh. Pag sumusuway, kasi tatalian ka na ni Satanas nun tatalian ka na Ito sabi ng banal na kasulatan dito. Tinatalian na ng Diablo. Ito sa may Kawikaan 22:5. Mga tinikat mga silo ay nangasa daan na magdaraya. Ayan ang nag-iingat ng kanyang kaluluwa ay lalayo sa mga yaon. O lalayo na yung Panginoon sa'yo pag sumuway ka sa utos. Mga tinikat silo na yung nasa iyo, sisiluin ka na ng Diablo para wag kang sumampalataya at maligtas. Ganon, pagka sumusuway sa utos ng Diyos,